Mga kaibigan, isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Letty. Wala akong naabot na mataas na pinag-aralan. Ngunit pinalad naman ako na maging kabiyak si Walter. Maligaya kami, kahit na nga kami ay mahirap lang at ayaw sa akin ang kanyang mama. Ngunit isang araw ay nadisgrasya siya. Oh, anak, mabuti dumating ka na. Nay, kumusta na po si Itay? Ano na po ang lagay niya? Ligtas na siya, Glenda. Kaya lang Oh, kaya lang ano, Letty? napinsala ng gusto ng aksidenteng yun ng mga mata ni Walter. Ha? Kailangan niyang maoperahan para muling makakita. Pag hindi po na-operahan, mabubulag si Itay. Ganun na nga, anak. Kawawa naman ang manugang ko. Paano ngayon yan, Nay? Una naman po tayong pera. Dito lang muna kayo, ha? Aalis ulit ako. Saan ka pupunta? Sa mama ni Walter. Pakikiusapan ko siyang tulungan ng asawa ko. Pero di po ba galit siya sa inyo? Baka sigawan at murahin na naman kayo tulad noon. Tama ang apo ko. Baka saktan ka pa ni Balaeng Amanda. Itay, kaya kong tiisin ang lahat ng iyon. Tulungan lamang niya si Walter. Ang kapal ng mukha mong hingal ako ng tulong. Hindi po para sa akin ang pinapakiusap ko. Para po yun sa inyong anak, kay Walter. Kung hindi mo siya nilandi, hindi siya madidisgrasya. Alam niyo, hindi totoo yan. Nagmamahalan kami, pero hindi niyo yun matanggap. Dahil katulong niyo lamang ako. Tumigil ka na! Hindi ko gustong marinig pa mga sasabihin mo! Lumayas ka na! Wala kang mapapalang kahit konting tulong mula sa akin! So, na-aksidente pala ang asawa niyo, Mrs.? Opo, sir. Tinakbuhan po siya nung nakabangga sa kanya. Wala ho bang nakakita sa nangyari? Meron po, pero Oh. hindi nila nakita yung plaka ng sasakyan. Nasa ospital po ang asawa ko, Sir Nelson. At nagpunta po ako dito sa inyong empila para humingi ng tulong. Ano na po ang lagay ni Mr. ngayon? Sabi po ng doktor, kailangan maoperahan siya para makakitang muli. Yun ang problema namin. Walang-wala po kami. Huwag na ho kayong umiyak ho. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Ilalapit natin yan sa mga samahang nagkakaloob ng tulong sa mga ganyang kaso. Tahan na po. Salamat sa iyo, Letty. Nagsikap kang makahanap ng paraan para muli akong makakita. Ginawa ko yun dahil asawa mo ako. Karamay sa lahat ng sandali. At higit sa lahat, mahal kita. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso ni Mama. Kahit madisgrasya na ako, hindi pa rin niya ako tinulungan. Kinalulungkot nga rin yun. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kumasangkapan siya ng mga tumulong sa atin. Kaya umasa pa rin tayo na babaguhin din niya ang kalooban ng iyong ama. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Dahil hindi ka pa pwede magtrabaho kahit na nakakakita ka na, ako na muna magtatrabaho. Ha?
Anong papasukin mo? Yung istasyon ng radyo ni na Sir Nelson. May programa rin sila na tumutulong sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Lumapit ako doon. Sabi nila, maipapasok nila akong katulong sa Singapore. Baka mahirapan ka doon. Kaya ko tiisin yun. Basta mahalaga, makaipon tayo at mabago ang ating buhay. Ang maldita. Nakagawa pa rin ang paraan upang maipa-opera si Walter. At nakakakita na siya. Akala ko pa naman ay magagamit ko ang parang yun upang bumalik sa akin ang aking anak. Hindi rin pala. Bigo na naman ako. Bigo! Oh, nakapagluluto ka na? Oo, tayo. Kaya ko na po. Tinutulungan naman ako ni Glenda sa pag-aasikaso sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ay, mainam naman. Ay, sango pala. Nagpadala ng pera si Letty at meron ding para sa inyo. Hindi pala ako nakakalimutan ng anak ko. Opo, tatay. Napakabait at maalalahanin ng inyong anak. Sana makita na ni Mama ang mga magaganda niyang katangian. Hello, anak. Glenda. Nay, Ibig mong sabihin, pumapasok na ang tatay mo sa opisina? 3 weeks na po, Nay. Kaya na naman daw po niya Ikaw, hindi ka ba nahihirapan dyan? Mag-isa ka nang nag-aasikaso sa bahay natin. Nagtutulungan po kami ng mga kapatid ko. At saka pag wala po si Itay, narito naman po si Lolo Berong. Salamat naman. Mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Opo, kayo rin po ha. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, Nay. Mahirap po ang gawa niyo. Dahil 2 pamilya pong inaasikaso ninyo. Mababait naman ang mga amo ko. At maayos sila magpasahod. Kaya sulit na rin ang hirap. Sige na. Tatawag na lang uli ako, ha? Pagdating ng tatay mo. malungkot na naman po kayo, Itay. Naalala ko na naman ang nanay niyo Sana umuwi na siya rito. Malapit na naman po yun eh. Ilang buwan na lang po. Pag uwi niya, anak, hindi ko na siya paalisin. Dito na lang siya uli. Total, balik na ako sa dati kong trabaho. At may nadagdag pa nga ho di ba? Dahil may online business na po kayo. Oo nga. Pwede na rin asikasuhin yun ni Inay. Lati, anak. Ay, salamat. Maluwalhati ka rin nakauwi. Walter, Namiss ka namin ng sobra. namiss ko rin kayo. Hindi ka na uli mag-abroad pa, ha? Okay na uli ang trabaho ko. At saka kumikita na rin ng maayos ang online business natin. Maaari mong asikasuhin yun. Masaya rin akong marinig yan.
Laki ng ipinayat mo, ah. Ikaw rin naman. O, hindi bale. Tataba na kayong dalawa ngayon. Dahil magkasama na kayo. Tama si Tay. Letty, Ha? may sasabihin nga pala ako Tungkol saan? tungkol kay Mama. Ma, kumusta na po kayo? Walter, anak. Salamat dinalaw mo ko. Nalaman ko po na inatake kayo sa puso. Kaya lakas loob kami nagpunta rito. Kasama ko po si Letty. Kumusta na po? Oh, dumating ka na pala galing abroad. Alam niyo, Lagi ako nakikibalita sa mga nangyayari sa inyo. Nag-abroad nga po siya for 2 years, Ma. Nung hindi pa ako maaaring magtrabaho. Pero ngayon, hindi ko na siya paalising muli. Ay, tama yun. Mahirap sa pamilya ang magkakalayo. Gaya natin, anak. Sobra ako nahirapan. Wala na iwan mo. Pero hindi po ninyo ako tinanggap nang lumapit po kami sa inyo. Maling-mali ako doon. Patawarin niyo na sana ako, mga anak. Mama, Lalo ka na, Letty. Patawarin mo sana ako, ha? Hindi ko agad nakita ang kabutihan mo. Mama Amanda, wala na po sa akin yun. Hindi ko naman po kayang magalit sa inyo. Dahil ang mahal ni Walter, mahal ko rin. Nakatira na kami ngayon sa bahay ni na Mama Amanda. Sa wakas, natapos din ang mahabang panahon ng aking pagtitiis. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Letty at ito ang aking buhay. Lahat ng pagtitiis ay may nakalaang gantimpala. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Letty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang anak na pinagkaita ng karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili. Siya ay si Stella. Tatlo kaming magkakapatid, 2 babae at 1 lalaki. Parehong matalino sina kuya at ate, kung kaya sa kanila ipinagkakatiwala ni Papa ang negosyo namin. Pero ako, dahil mahina raw ang utak ko, kahit ang pagpili ng mapapangasawa ay si Papa ang nagdesisyon para sa akin. Hindi ko alam, dun pala magsisimula ang kalbaryo ng aking buhay. Stella, ang galing-galing talaga magsalita ng asawa mo, ano? Full of wisdom. Oh, you are very blessed dahil ikaw ang asawa niya. Salamat sa mga papuri niyo sa asawa ko. I'm sure siya ang paboritong manugang ng papa mo. Wala namang paboritong manugang si Papa. Pero lahat nasa business industry, kaya nagkakasundo silang Ay, lahat. naku ako. Asawa ko lang ang mahilig sa business. Ako I have my own interest. Nalaman ko mang involved ka sa mga community outreach programs. Oh, yes. Aanhin ba naman namin ang pera kung hindi naman namin isi-share sa mga nangangailangan?
We are being blessed so that we can be a blessing to others. Uy, minsan nga. Isama mo naman kami dyan, Stella. Diba? Ha? Ha? Stella? Sa tingin ko, ano ba? Masyadong preoccupied ang isip mo. Nakaka-pressure bang maging asawa ng isang kilalang negosyante? Minsan. Pero, may tanong ko naman sa'yo, Stella. Ano yun? Kumusta naman ang sex life niyo ni Miguel? Ha? Ano ba? Ang sabi ko, gawin mo ito eh. Miguel naman, hindi ako gaya ng mga pinapanood mo. Hindi ko kayang gawin yan. Sabi ko, gawin mo. Sige. Hindi ko nga kaya. Ano ka ba? Kung ano-ano na lang pinapagawa mo sa akin tuwing magtatalik tayo. Kung gusto mong gawin yan, maghanap ka ng babaeng makakagawa niyan dahil ayokong gawin yan. Talagang ginagalit mo ako. Halika. Hindi ba sabi ko? Miguel! Kapag gusto mo, gawin mo. Sige na! Stella, yan na ba yung mga dokumentong galing kay Miguel? Oo, Papa. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Wala ho. Wala. Bakit may pasa ka sa mukha? Nagpakatanga ka na naman ba? Nauntog lang po ako, Papa. Uuwi ang ate mo galing US. Ikaw ang mag-asikaso rito sa bahay. Pwede kang mag-hire ng mga dagdag na katulong na mag-aayos ng mga dapat ayusin. Yung kotse niya dapat malinis yun. Kumuha ka rin ng chef na magpe-prepare ng menu. Magkakaroon tayo ng small gathering pagdating niya. Opo, Papa. Ang sarap yata ng luto mo ngayon, ha? Gusto mo yatang palaging dito kumakain sa bahay. Sana pala nilagyan ko ng laso ng kinakain. Stella, may photoshoot mamaya para sa magazine. Mag-ayos ka, ha? Gusto ko maganda ka. Yung kaingitan ako ng ibang mga businessman for having me a gorgeous wife. Kasama pa ba ako sa photoshoot? Tama nga, Papa mo, no? May kahinaan din talagang utak mo, eh. Sasabihan ba kita na mag-ayos ka kung hindi ka kasama? Sinisiguro ko lang. Isa pa, i-feature sa magazine ang buhay ng pamilya natin. So, make sure na magandang sasabihin mo during the interview. Yung dati lang lamang sinasabi mo kapag may nagtatanong sa'yo, that I am a loving husband and father to our children. At kahit busy ako sa negosyo, hindi ako nawawala ng oras sa inyo because you are my priority, lalo na ikaw, ha? Paliwanag ba yun? Stella. Oo. Oh, good to see you, Mrs. Chen. Good evening, sir. Nasaan ang asawa mo? Kausap ang manugang mo dun sa labas. Sir. Ganun ba? Good evening. Oh, mabutit nakarating ka, Maria Elizabeth. Sir, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong tatawagin sa buo kong pangalan. Kapangalan mo ang asawa ko, kaya I prefer calling you by your given name. Nice seeing you again, sir. Where is si Stella? Oo nga, hindi ko pa nakikita si Stella. Tatalian ko na lang siguro ng ribbon tong sa may kaliwa kong braso. Kunwari, fashion. Kaysa naman makita nilang malaking pasa. Stella, Ay, my gosh! Ay, Kuya! kanina ka pa hinahanap ni Papa at ni Esmeralda. Ay, oo. Bababa na ako. Teka, ano yan? Ha?
Ay, Pasaya na. Wala to, kuya. Wala. Ang laki ha. Hindi, si Oh. King may kagagawan yan. Naglalaro nung nakaraan at si kuya niya. Nahampas ako ng laruan. Stella, kung kaya mong magsinungaling sa iba, sa akin hindi. Alam ko kung ano nangyari dyan. Kuya, Hanggang ngayon pala sinasaktan ka pa rin ni Miguel. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya? nung college ka, gusto mo mag-shift ng course dahil hindi mo naman talaga gusto ang business course, di ba? Nagawa mo bang gusto mo? Hindi, di ba? Stella, Wala tayong karapatang gawin ang gusto nating gawin. Hanggang bahagi tayo ng pamilyang to, kuya. Lalo na ako. Ako na walang alam, mahina ang utak, walang talento. At wala man lang napatunayan kay Papa. Siguro kung narito pa si Mama, maaari niya akong ipaglaban. Pero wala na siya. Kaya magtitiis na lang ako hanggang kaya ko. Sunod-sunod ang business meeting. Nangalay ng balikat ko. Masayin mo nga ako, Stella. Totoo ba, Miguel? Dinala mo rito sa bahay ang babae mo? Ano? Tinatanong ako kanina ng panganay natin kung sino raw yung kasama mo rito kahapon habang wala ako. Ah, si Carmi. Oo, sinama ko rito. Sabi ko naman sa'yo, pwede kang mambabae hanggang gusto mo, pero wag na wag mong ipapakita sa mga bata. At kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ng mga salita mo, ha? Kaya kong tiisin lahat ng kabastusan mo, pati ang pananakit mo sa akin. Wala akong pakialam kahit maliitin mo ako sa harap ng ibang tao. Pero wag na wag mong ipapakita at ipaparamdam sa mga anak natin ang masagwang imahe ng pamilyang to! Sinisigawan mo ba? Oo! Dahil punong-puno na ako sa'yo! Ano na ka? Walang iya ka? Iwan mo ako! Ang lakas ng loob mo, ha? Bakit? Kaya mo na ba? Kaya mo ng sarili mo? Kaya... Bitiwan mo ako! Halika. Bitiwan mo ako! Ang lakas ng loob mo, ha? Ha? Bakit? Kaya mo na ba sarili mo? Bitiwan mo, sabi ako! Yung base, babasagin ko! Malaban ka, ha? Kukunin ko Stella. yung basag na base! Talagang pinag-iinit mo lalo ang ulo ko. Sige! Subukan mong identay pang muli ang mga kamay mo sa akin! Sasaksakin ko ang leg ko ng basag na base na to! Sige! Stella! Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa negosyo mo kapag nabalitang namatay ang asawa mo sa loob mismo ng kwartong to! Sige! Stella, bitiwan mo yan! Hindi man kita mapapatay pero isasama ko sa hukay ang magandang imaheng pilit mong pinapakita sa harap ng ibang tao! Ipapakita ko sa kanilang hindi ka anghel, kundi isa kang demonyo! Makikipaghiwalay ka kay Miguel? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Ha, Stella? Sa ayaw at sa gusto nyo, magpa-file ako ng annulment. Gaga! Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Papa! Aba, Wala nang ipakasal nyo ako kay Miguel. Para nyo na rin akong itinapon sa impyerno! tumigil ka! Mula noon, palagi ninyong sinasabi na wala akong kayang gawin kundi ang sumunod sa inyo dahil mahina ako. Hindi ako kagaya ni na ate at kuya. Mula noon, pinaniwala ako ang klase ng pagkataong kayo ang gumawa para sa akin. Pero mayanggana ng lahat. Hindi ako mahina. Hindi ako mangmang. At kahit pa itakulin niyo ako bilang isang anak, kahit pa hindi ako magmana ng kahit alikabok mula sa sahig ng bahay na ito, hindi na magbabagong desisyon ko. Stella! Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko! kumusta kayo rito ng dalawa mong anak? Pinadala ka ba rito ni Papa? Para alamin kung nagawa kong panindigan ang desisyon ko, kuya? Stella, Pues, sabihin mo sa kanyang hindi ko pa naranasan ang ganitong ginhawa mula nang ipinanganak ako.
Ngayon lang. Hindi ako pumunta rito dahil inutusan ako ni Papa. Hindi. Pumunta ako rito para alamin ang kalagayan mo. At para sabihin sa'yo na masaya ako sa naging desisyon mo. Masaya ako na nagawa mo ang ganitong desisyon na maging ako o si Esmeralda ay hindi kayang gawin. Sa ating tatlo, hindi ikaw ang mahina. Ikaw ang pinakamatapang. Kuya, Ngayon, Stella, kapatid ko, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin para sa sarili mo at sa mga anak mo. Gawin mo ang mga bagay na hindi mo nagawa noon dahil nakabilanggo sa takot ang iyong sarili. salamat. Salamat, Kuya. Oo. Mula ngayon, aayusin ko na ang buhay ko. Ipapakita ko kay Papa at kay Miguel na hindi na nila kahit kailan magagawang kontrolin ang buhay ko. Aaminin ko, mahirap ang naging desisyon kong yon. Ngunit kung nais nating baguhin ang ating buhay, kailangan nating maging matapang na gumawa ng mga mahihirap na desisyon. At higit sa lahat ay panindigan ito. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang pribadong kumpanya at marahil naaayon sa kagustuhan ng Diyos ang ginawa ko. Dahil ramdam kong kahit mahirap, nakakaya ko. Ako po si Stella at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Stella ay isang aral para sa atin na hindi natin maaaring kontrolin ng ibang tao ang ating buhay. Dahil higit kanino man, tayong nakaalam kung ano ang tama at nararapat para sa atin. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang kabataang araw-araw na kinasusuklaman ang nakagisnang kahirapan. Siya ay si Janala. Simula sa aking kamusmusan hanggang sa ako ay magdalaga, nakamulatan ko na ang walang katapusang kahirapan dinaranas ko sa poder ng mga magulang ko. Oo nga, nag-iisa lang akong anak. Pero hindi pa rin ganap na masustentuhan ni na inay at itay ang aking mga pangangailangan, lalo na sa aking pag-aaral. Ano ba yan? Tingin na lang ako sa inyo ng baon bago pumasok sa eskwela. Palagi na lang kayo walang maibigay. Buti na lang pala, nakapasa ako sa entrance exam sa public college. Dahil kung hindi, talagang hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Anak, alam mo namang hanggang sa bibig lamang natin sumasayad ang kinikita namin ng tatay mo. Eh bakit naman kasi pilit pa rin kayo naglalabada? Ang baba-baba naman ang binabayad sa inyo ng mga pinaglalaban nyo. Ito lang nga kasi ang kaya kong gawin. Saka ito na nakasanayan ko nga na buhay. Kaya mahalaga sa akin ang trabaho kong ito. Kasi parehong mahina ang utak nyo ni Anak! Tay. Oh, siya naman nagkakandakuba sa construction site. Sako-sakong simento at buhangin yung binubuhat.
Pero pagdating ng Sabado, katiting lang din yung sinasahod dahil hindi siya sinasama ng forma nila sa minimum wage. Sabi nga kasi ng itay mo, kaysa sa wala nga siyang pinagkakakitaan, di... Ay, hindi lang naman yung katuwiran yung ganyan ni Itay mahalaga. May anak kayo na gusto makakain ng maayos at gusto makatapos sa pag-aaral. Dahil may mga pangarap ako. Hindi tulad yun ni Itay. Wala kayong pangarap! Kung hindi nga lang, baka lalong magrebelde. Kakalitan tayo ng forma niya. Mapagbubuhat lang ko na ng kamay si Janela, Kuya Fredo. Masyado na kung pagsalitaan niya kami ng nanay niya. Uy, Ewan ko ba sa mga kabataang umuusbo ngayon? Mas malakas pang malumbag kesa sa mga magulang nila. Sino ba magulang ang hindi nangarap ng mataas para sa anak? Ginagawa naman namin ni Auring ang lahat. Pero ano bang aasahan niya sa mga katulad naming hindi naman nakatungtong ng paaralan? Ay nako, magpinsan nga sila ng ating Bianca niya. Nang makatapos ako ng kolehiyo, agad na tumira sa kondominium. Eh, hindi ko na kinontra kung hanggang saan ba siya dadalhin ng mga pangarap niya. Hindi ko naman na masasaklawan pa ang kanyang mga desisyon. Janela! Uy, sandali! Bakit ba, Alfie? Meron ba akong mapapala kapag nakipag-usap ako sa'yo? Ha? Talaga meron. Lalo na wala kang pera. Pero ang taas-taas ng lipad mo, di ba? Galing mo mga insulto ah. Gutom ka rin naman na katulad ko. Pero kapag sumama ka sa mga transaksyon ko, ha? Pareho na tayong palaging magiging busog. At tinitiyak ko sa'yo, pati pampaaral mo, hindi mo na po problemahin. O baka nga hindi ka na mag-aral eh. Lalo na kapag nakakahawa ka na ng maraming pera. Ano? Ha? Pera ba? Pera ba ka mo? Pera, Ha? oh. Maraming pera ka mo, Alfie? Oo naman, Janela. Oh. Gaya ng narinig mo, maraming pera. Janela, hindi ka nga pwedeng tumira dito sa unit ko tulad ng gusto mong mangyari. Bianca! Ayoko na kasi doon sa puder ni na Itay at Inay. Hindi ko na kayang pagtiisan yung mga kababawan nilang mag-isip. Hindi nga kasi po pwede ritong basta na lang magpatira ng kung sino-sino. Eh, may mga rules and regulations na sinusunod ng mga nangungupahan dito. Diba? Ikaw naman nagbabayad ng upa dito. O hindi pa pwede mo nga akong patirahin dito. Kahit pa. Hindi pa rin pwede. At pwede ba? Huwag kang punta ng punta rito nang hindi mo man lang ako tinitext o tinatawagan. Maliwanag! Kung alam mo lang, kung gaano mo sinasaktan ang kalooban namin ng nanay mo sa mga bagay na isinusumbat mo na hindi namin maibigay sa'yo. Kung alam nyo lang din, napagod na ako sa klase ng buhay na nakamulatan ko sa inyo ng Inay. Noon pa man, busit na ako sa walang katapusang kahirapang ito. Masakit tanggapin na hindi na nga ikaw ang dating batang maliit na nahahagkan at nayayakap namin ang iyong ina, Janela. Inalayo ka na sa amin ang iyong mga paniniwala ng matataas mong pangarap. O mabuti pa nga, magkalayo-layo na tayo, Tay. Total, magkakasalungat naman tayo sa lahat ng bagay. O ano pang katuturan na magkakasama tayo sa miserabling bahay na ito? Kung anong makaluluwag sa iyong kalooban, hindi kita pipigilin. Pero anumang oras na naisipan mong magbalik, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo, anak. Di na ako magbabalik. Ayoko lang muling tumuntong sa bulok na bahay na to, na simbolo ng karukhaan at marupok na hinaharap. Dahil kahit kailan,
Hindi ko nakita sa mga sulok ng bahay na ito ang mga pangarap ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na sa ate Bianca niya pupunta siya. Galena, ha? Okay. Hindi siya maglalakas loob na umalis kung hindi siya rin pupunta. Sana nga, Kuya Fredo. Para mapanatag ako. Kami ni Nando. Alam ko, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Maliliit pa silang mga bata. Subok lang samahan at malasakit nila sa isa't isa. Mahal ni Bianca si Janela. Hindi niya pababayaan ang kanyang pinsan. Bakit kaya ang daming pulis dito sa loob ng kondominium? Na-alert sila. Mukhang may inaabangan doon sa pababang elevator. Diyos ko, si Ate Bianca yung nilabas na yun ng mga pulis. Bumukas ang elevator. Bakit balot na balot ang kumot? Nakahubad ba siya? Susundan ko yung mga pulis na may dala sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Kailangan malaman ko kung bakit dala-dala siya ng mga pulis. Ate Bianca! Ate Bianca! Ate Bianca! Janela, bakit nandito ka? Ay, talagang bakit ako doon sa unit mo? Pero nagkakagulo na nga dito sa babae mga pulis eh. Bakit ba? Ano nangyari? Bakit nakabalot ka ng kumot? Saan ka dadalhin ng mga yan? Ha? Niraid ng mga pulis ang unit ko. Doon kasi kinukunan ni Alfie at ng mga kasama niyang foreigner ang porn videos na ako ang subject. Ano? Si Alfie? Oo. Siya ang kumukontak ng mga parokyano naming foreigners. Kung gano'n, yun din ang racket na inaalok niya sa akin kailan lang. Oo, Janela. Ay, ang buong akala ko. Totoo ang lahat ng tungkol sa'yo, Ate Bianca. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Lalo na kayo, Tay. Hindi totoong natapos kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Nakuha na lahat. Yung ibinabayad ko sa pag-upa sa unit ng kondo, galing lahat sa kinikita ko sa porn videos. Ha? Nakipag-harimunan ako sa malaki pera kinikita ko sa pag-uubad sa camera. Teka, isang kalagaling yung mga pulis. Ewan ko. Hindi ko alam. At ikaw, umuwi ka na, ha? Umuwi ka na. Pero isang bagay lang, Janela. Huwag na huwag mong mamadaliin ang iyong mga pangarap. Totoo bang lahat ng sinabi mo tungkol sa ate Bianca mo, Janela? Oo po, Gifredo. Pinapasabi nga niya, ihingi ko daw siya ng tawad sa inyo. Diyos ko, ang anak ko. Tay! Patawarin niyo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Napakarami ng pagkakasala ko sa inyo. Masyado kong sinaktan ng damdamin niyo. Minaliit yung mga kakayahan niyo. Halos dinurog ko ang inyong pagkatao. Ang mahalaga sa amin ngayon ng iyong inay. Muli kang nagbalik mula sa sandaling pagkaligaw ng iyong isip, anak. Di ba nga, sabi ko sa iyo, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo. Katulad din ng mga puso namin ng iyong itay. Na palagi at palagi magiging bukas para sa iyo, Janela. Kailanman walang mababago sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Napakaswerte ko dahil ako naging anak niyo, inay. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo ng itay. Anak. Alam ko po, ngayon nyo lang narinig to sa akin ang mga salitang ito, pero nagmumula po ito lahat
sa kaibuturan ng aking puso. Mahal na mahal ko po kayo bilang mga magulang ko. Mahal na mahal ko kayo. Siguro nga, naging bahagi ako ng isang panahong sinubok lamang ng mga tiisin sa buhay upang masukat ang kakayahan kong umunawa sa laban ng buhay. At napasubok naman ako. Maging mahina, nawala ng direksyong mag-isip. Pero sa huli, inihantong pa rin ang realisasyong hindi dapat kinukwestiyon ang antas ng buhay na nararanasan. Hindi dapat pinamadali ang mga pangarap. Napatunayan ko ay buti ng aking mga magulang. Kung kaya, ikinararangal ko sila. Kung mabubuhay ako muli, sila pa rin ang hihilingin ko sa nasa itaas na ibigay sa akin bilang aking mga magulang. At sa taong ito, magtatapos na ako ng kolehiyo sa kursong economics. At iniaalay ko sa aking mga magulang ang lahat ng aking pagsisikap. Ako po si Janela. At ito po ang aking buhay. Mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin. Dahil sa pamamagitan nito, nauunawaan ang kahulugan ng kabutihan at pagtitiis. Isang dakilang adhikain na sama-sama ring magbibigkis sa bawat puso tungo sa kapayapaan at tagumpay ng bawat tahanan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Janelle Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Janela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Cutie. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging isang radio DJ o radio announcer. Natatandaan ko noon na palagi kong ginagaya yung mga paborito kong DJs at announcers. Kaya nang mag-college ako, mass communication yung pinili kong course. Hindi nagtagal, nakatapos din ako ng pag-aaral. At sinimulan ko agad ang aking pakikipagsapalaran para maabot ang aking pangarap. Good morning, everyone! Naku, ito na naman si Cutie. Hyper na naman. Pa, maganda lang kasi araw ko. You know, feel na feel ko ngayon na very, very nice ang araw ko ngayon. Lahat naman yata ng araw sa'yo, very, very nice. Of course! Positive lang ako, no? And positivity can bring good luck and good fortune. Ano yan? Chinese proverbs? Teka. Confucius, is that you? Eto na ang pagkain mo, oh. Thank you po, Ma. Tresha, masaya si Cutie ngayon. Kasi ngayon ang job interview niya sa radio station. Nag-apply kasi ako bilang radio DJ. Wow! At nagulat ako nung magustuhan nila yung voice demo ko na pinasa ko sa kanila. Kaya in-schedule nila ako for interview. Today! Sana pumasa ako. Papasa ka niyan, anak. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Matagal ko ng pangarap maging DJ sa radio eh. Sana, ito na yung pagkakataon na hinihintay ko para mag-shine!
After assessing your application for radio DJ, we want to let you know that we have chosen to move forward with a different candidate for the position. Ako? Ibig sabihin, hindi po ako tanggap? Actually, we are impressed by your skills and accomplishments, and we think you could be a good fit for other future openings. And we'll reach out again if we find a good match. Okay, Okay. sige po. Maraming salamat na lang po ulit. Oh, cutie Tala. Huwag mo nang iyakan yun. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaka-graduate mo pa lamang ng college. Tsaka huwag ka mang inayang doon. Marami pa namang radio stations ang pwede mong applyan. Ano bang mali sa akin? Sa pagkakaalam ko naman, nasagot ko naman ng maayos yung mga tanong sa interview. Maganda naman yung credentials ko. Pleasing personality naman ako. Bakit ganun, Ma? Anak, baka hindi lang para sa'yo yung trabahong yun. O malay natin, may mas maganda pa palang trabaho na kalaan para sa'yo. Abay, huwag kang sumuko, anak. Subok ka lang ng subok. At huwag kang magpa-apekto sakaling hindi ka man matanggap. Parte talaga yun ng isang job applicant. O basta, anak, ha? Palagi mo lang tatandaan na balang araw, maabot mo rin ang pangarap mo. Basta't magsumikap ka lang. Tresha, o cutie, eto merienda niyo, kumain muna kayo. Thank you, Ma. Ano ba yung ginagawa mo? Nag-a-apply ka ba para maging radio DJ ulit? Nag-a-apply po ako, Ma. Pero ibang trabaho. Wala kasing radio DJ na available dun sa station na bala kong pasukan. Kung ganun, Insan, ano namang work mo? Oh, ito, Tresha. Meron ako nakitang job vacancy na associate producer. Nung tingnan ko yung requirements, pasok naman ako. Sige, tuloy mo lang yan. Bali yan ang magiging stepping stone mo para maging radio DJ ng station nila. Basta magpasa ka lang na magpasa ng resume mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi ka nila napapansin. Sana mapansin nila ako. Kung ako sa'yo, Insan, bakit hindi ka na lang mag-walk-in para siguradong maibibigay mo ng personal ang resume mo? Oh, tama si Tricia. Malay mo, cutie. Maging stand out ka sa iba. Kasi makikita nila agad ang personality mo. Ganun po ba yun? Oo, huwag kang galala. Sagot ko ang pamasahe mo, papunta roon at pabalik dito. Okay, sige nga. Pupunta ako doon para personal na mag-apply. Basta cutie, magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag kang uuwi nang hindi ka nila nakahire. Okay, Miss Cutie, that's all for now. And I want to say congratulations for you qualified to be one of our on-the-job trainees sa company namin. Really, sir? Yes. Oh, thank you. As in, super thank you po. By the way, are you aware that we only accommodate job applications through internet? Oh, We barely accommodate walk-in applicants like you. But there are some exceptions, especially interesting applicants like you. thank you, sir. Matapang ka. At saka nakikita ko na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kaya nag-decide kang mag-apply personally bilang associate producer. Yan ang isa sa mga hinahanap namin sa isang employee. Anyway, here are the requirements na kailangan mong isubmit before Friday next week. Kaya ba? Oh, yes, sir. Kaya po. Good. Anyway, congratulations once again and good luck. Thank you. See you at the workplace, cutie. O anak, kumusta naman ang trabaho mo bilang associate producer? Parang kailan lang. Magdadalawang buwan ka na doon. Okay naman po. Mababait naman po ang mga supervisors and co-employees ko. Challenging yung work ko, pero kaya ko naman.
Eh, bakit para malungkot ka? Eh kasi, pangarap ko pa rin talaga na maging radio DJ or announcer. Sa totoo lang, naiingit ako dun sa mga DJ ng station namin. Parang ang saya-saya nila, lalo na pag nag-a-adlib sila. Gusto ko talagang marinig yung boses ko sa radyo. Pero tingin ko naman very rewarding ang trabaho mo ngayon. Pagtiyagaan mo na lamang yun, anak. Ay, ano ba maluluto Message sa mo? messenger ko. Tama. Uy! Bakit naman patalito dyan sa tinga? O ano bang nabasa mong mensahe sa phone mo? Hiring daw po ng radio DJ sa company namin. Ay, pagkakataon ko na to para mag-apply ako, ma. Good luck sa iyo, anak. Kung para talaga sa iyo yan, mangyayari't mangyayari yun. Ay, naku po. Basta maghintay ka lang, cutie. Darating yon sa tamang panahon. After evaluating your credentials, your exams, interviews, and training, we're pleased to inform you that you passed all our hiring process. Meaning, we're now hiring you to become one of our jocks. Congratulations, Miss Cutie. Really, sir? Oh my gosh! Thank you. As in, super duper thank you talaga, sir. Now, the plan is the station will be introducing you as Kuracha Maharocha. Anyway, I'll give this application to my assistant, and then you can proceed now at the completion of the requirements like NBI clearance, Okay. TIN number, SS number, etc. Kailangang mapasa mo na lahat yan sa lalong madaling panahon Yes, sir. para makapagsimula ka na. Okay, sir. Good luck sa'yo, Miss Cutie. Huwag kayong mag-alala, sir. Ayusin ko na po agad ang mga requirement. Buong bayan, excited marinig na ang boses mo on air. Oh, Galingan mo. yes, sir. Thank you, sir. Sige po, aalis na ako. Okay. Okay. Babalita ko to kay mama. Hello? Oh, bakit? Ano balita? Tanggap na ako! Nagulat naman ako sa'yo, anak. Na ako atakihin sa puso. Ano nga uli yung sabi mo? Tanggap na ako! DJ na po ako! Talaga? Naku, anak, binabati kita. Masaya ako para sa'yo. Thank you po! Ay, natupad din ang matagal ko ng pangarap! Walang maglilipat at magbabalik maya-maya ang DJ na inyong kinababaliwan at inaabangan. Ako ang inyong super-duper cute na DJ, Kuracha Maharocha! Oh, ano pa? Narinig niyo po ba? Oo naman, anak. Naku, ang galing mo. Proud na proud ako sa'yo. Thank you pa. Excuse me. Kaya lumalakas ang loob ko ngayon dahil sa inyo eh. Eh, nga pala. Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo, anak? Nag-video call tayo habang on duty ka sa trabaho. Okay lang po yun. Pumapayag naman po yung producer namin. Salamat. Ay, babalik tayo. Kumusta naman yung pagiging DJ mo? Masaya ka ba naman? Oo, masaya ako. Kasi naabot ko na rin ang pangarap ko. Ako, salamat. Masaya ako para sa'yo, anak. Pa? Ay, nga pala, may ipagtatapat ako sa'yo, anak. Uwi na ako ng Pilipinas. Talaga? Oo. Pero bakit kayo uwi agad? Hindi pa tapos yung kontrata nyo, di ba? Naku anak, na-diagnosed ako na mayroon akong prostate cancer. Ha? Nalaman agad dito ng employer ko na yun, nagdesisyon siyang pauwi na lang ako. Oo, anak, huwag kang umiyak. Isipin mo na lamang na magkakasama na tayong dalawa, ha? Pati na mama mo. Saka huwag kang mag-alala. Alam kong gagaling ako sa sakit ko. Hindi
Hindi ako pumabayaan ng Diyos, anak. Okay, sige papa. Ihintayin ko kayo ha. Palagi ko kayo ipagdadasal na sana'y gumaling kayo sa inyong sakit. Lita, O ano? Musta na ang pakiramdam mo? eto, nahihirapan pa rin akong kumilos hanggang ngayon eh. Teka, umuwi na ba si Cutie? Tita! Nandito na po si Cutie! Ma! Ay, anak! Buti naman, umuwi ka na. May dala akong pagkain para sa inyo. Bumili na rin po ako ng mga gamot niyo. Ay, naku, salamat anak. Kumusta nalagay niyo pa? Hindi pa rin okay ang papa mo. Marami pa rin siyang iniindang sakit sa katawan. Hirap na siya, anak. Tita, huwag mong pag-alalahin masyado ang anak mo. Cutie, anak, pasensya ka na, ha? Wala pupunta lamang sa gamot ng papa mo yung sinasahod mo sa pagiging DJ. Alam kong pagod na pagod ka ng dumilihensya ng pera. Wala kaso po sa akin yun. Basta ang importante gumaling si Papa. Pero napansin ko, Ma, hindi kasi sapat yung sinasahod ko sa pagiging DJ eh. Kaya kailangan ko maghanap ng ibang trabaho na mas malaki yung sahod. Uy, anong plano mo, anak? Magre-resign ka ba sa trabaho mo? Na opo. Naku, Ang totoo niyan, nagpaplano po ako mga ibang bansa. Meron ako nakitang trabaho na swak sa akin. Susubukin ko po mag-apply. Malay natin, matanggap ako. sigurado ka ba, anak? Opo. Naku, sayang. Pangarap mo pa namang maging DJ talaga, tapos ngayong nakamit mo na ang pagiging DJ, magre-resign ka naman. Okay lang po yun sa akin. Naku, Natupad ko na rin naman ang pangarap ko kahit nasa maikling panahon lang. Basta ang mahalaga sa akin, kayo ni Mama. Pa, gagawin ko po ito para makabawi ako sa mga sakripisyong binigay niyo sa akin noon. Para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko po matutupad ang pangarap ko kung hindi dahil sa suporta at pagmamahal niyo sa akin. salamat, anak. Napakaswerte namin ng mama mo. At ibinigay ka sa amin ng Diyos. Nag-resign ako sa pagiging radio DJ at nag-abroad ako para magtrabaho. Sa ngayon, dito na ako nakabase sa Singapore. Nag-work sa isang TV station. At sa pagsisikap ko, nabibili ko na yung mga mamahaling gamot ni Papa, kaya unti-unting bumuti ang kanyang lagay. Tinulungan ko rin si Mama na magtayo ng sarili niyang negosyo. At eto nga, maganda na pala takbo nito. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos dahil sa umaapaw na biyayang binibigay niya sa aming pamilya. Hindi man ako isang radio DJ ngayon, pero masayang-masaya na ako sa takbo ng aking buhay. Masasabi kong nalampasan ko pa ang aking pangarap. At yun ay ang makatulong ako ng malaki sa aking pamilya. Ako si Cutie. Ito ang aking buhay. Lahat tayo ay nabubuhay para sa ating mga pangarap. At karamihan sa atin ay nagsusumikap at nagpupursige para makamit ito para sa ating sarili at sa ating pamilya. At kung nahihirapan kang abutin ito, huwag ka pa rin sumuko. Laban lang. Tandaan na sa una lang mahirap. Pero kapag nakamit mo na ang tagumpay, napakasarap nito sa pakiramdam. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jonel Benamin, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Cutie. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga
Sa direksyon, Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ngayon ang kwento ng isang ama at ang kanyang mga ginawang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Siya ay si Juanito. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya wala akong regular na trabaho. Minsan, pedicab driver ako. Minsan naman, umi-extra ako sa construction. Mahirap ang buhay namin kaya kahit wala akong maayos na trabaho, ginagawa ko naman ang lahat para mapag-aral ko sa mainam na paaralan ng aking mga anak. Nangungulekta rin ako ng basura minsan sa mga food chain. Kahit anong trabaho, basta legal, pinapasok ko para maitaguyod lamang ang aking pamilya. Oh, Mang Juanito, Sir. mabigat yan. Kaya ko ito, sir. Pati ng pedicab ko, kaya ito. Maaga kaya tang dumaan ngayon. Ay, sir. Maaga akong uuwi kasi birthday ng anak kong pangalay. Oh, yung honor student na lagi niyong kinikwento sa akin. Siya nga, sir. Mukhang may handaan, ha? Bumili ako ng pansit tapos sliced bread, sir. Oh, masarap yan, ha? Ay, tama na itong pagsasalu-saluhan namin. Ngayon lang nga kami maghahanda ng konti kasi debut niya eh. Debut? Oo, sir. 18 anyos na siya ngayon. Ganun po ba? Ay, teka po, ha? Sandali lang, Mang Juanito, ha? Bakit to, sir? Okay, alis. Bakit kaya? Ay, teka, maupo muna ako rito sa pedicab ko. Nakangalay na naman ang mga binti ko sa maghapong kapipinal eh. Oh, Ay, Mang Juanito. ay, sir. Oh, dalhin niyo to sa anak niyo. Naku, ano po yan? Cake yan. Ha? Pasensya na, maliit lang yan. May kandila na rin niyang kasama. Naku, mahal yata ito, sir. Wala po akong pambayad nito. Aba hindi niyo naman ako kailangan bayaran eh. Galing po yan sa akin. Mula ngayon, ha? Ninong na ako ng anak ninyo. Naku, hindi ko po tatanggihan yan, sir. Sana makilala ko ang anak ninyo. Ay, sige na po. Uwi na kayo para makapagsalo-salo na kayo. Salamat ulit, sir. Hindi ko ito makakalimutan, sir. Naku, salamat! Happy birthday to you! Hipan mo na ang kandila, Mika! Mika, anak. Ipan mo lang kandila. Tsaka, bakit ka umiiyak? Kasi po, ngayon lang ako nagkaroon ng cake sa birthday ko. Abay, syempre. Debut mo ngayon. Salamat po, Nay. Sige na, hipan mo na kasi natutunaw na yung kandila, Opo. Ayo! Sige. Kain na tayo. Kayo, King. Tandaan. Begay, maghugas kayo ng mga kamay nyo. Sige na. Pasensya ka na, anak, ha? Wala kami regalo sa iyo. Ano naman, Nay? Naintindihan ko naman po. Basta ang mahalaga, sama-sama tayo ngayon. May pansit na, may tinapay pa, at may pa-cake pa. Masayang-masaya na po ako. Mika, ikaw na lang ang hindi nakapagbabayad ng tuition. Matatapos ng semester. Sir, pasensya na po kayo. Hayaan niyo po. Sasabihan ko yung mga magulang ko mamaya. Siguruhin mo, ha? Opo, sir. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapalit ng uniform. Nagbago na tayo ng disenyo ng uniform. Ikaw na lang ang naiiba. Baka mapansin ka ng school administrator. Pati ko mapagsabihan dyan. Sasabihin ko po sa inay ko. Puro ka sasabihin.
Nung isang buwan pa kita nire-remind hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapagawa ng bagong uniform. Baka dahil parati kitang ginukonsider kaya umaabuso ka na, ha? Di naman po, sir. Sorry po talaga. Paring Juanito, uminom ka muna, sabi. Samahan mo naman ako. Mag-isa lang ako tumatagay dito. Uy, sige. Yan, ayos. O, tumin mo na. Ayos ka talaga, pare. Akin na yung baso. Akin na. Ayan, Ito pulutan, ha? Ito pulutan. Tinan. Para ka laging baguhan sa inuman, ha? Ay, alam mo namang hindi talaga ako umiinom, pare. Nakikipag-inuman lang ako sa'yo. Alam ko. Teka. Pasensya ka na, paring Adora. Walang problema. Ano pa naging magkumpare tayo kung hindi tayo magdadamayan? Dadamayan mo ako sa inuman, ikaw naman, dadamayan kita sa iyong pangailangan. Salamat, pare, salamat. Ay, kung bakit naman kasi nakipag-inuman ka na naman kay Ador. Hindi ka naman marunong uminom. Tubig nga. Oh, ito. Okay na. Magbihis ka nga. Ang baho mo. Teka, dali. Oh, Ano to? pera. Umutang ka na naman kay Ador. Bigay niya yan. Anong bigay? Malaking halaga to ah. Hindi niya maalala kapag hindi na siya lasing. O, talagang, baliw. Aray, Mahirap tayo pero hindi tayo masamang tao. biro lang. Ito naman. Babayadan ko yan. Kailangan na ni Mika na magbayad ng tuition at magpatahi ng bagong uniforme. Puro na tayo utang. Eh, huwag ka mag-alala, Nita. Giginhawa rin tayo. Uy, tara na. Uwi na tayo. Ayun o. Tol, sakay tayo sa pedicab. Daan muna tayo sa bookstore malapit dito. Sige. Oh, sakay na kayo. Rito eh. Oh, Ano Diyan na tayo kay Manong. oh, Yun o. Kilala mo siya? ha? Kilala mo yung pedicab driver, Wika? Hindi. Hindi ko siya kilala. Naku. Panito, sama yata yung ubo mo ah. Eh, naulanan ako kahapon nung gumagawa kami ng hollow blocks. Teka, sandali. Bibili ako ng gamot sa butika. Huwag na. Bibili ka pa eh. Bigay mo na lang yung pamasahe ng mga bata. Pero Juanito. Paglaga mo na lang ako ng kung anong dahon dyan. Ha? Ay, nakundao ka. Mahirap kitain ng pera. Eh, sayang kung ibibili mo lang ng gamot. Eh, siya nga pala si Mika. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Oh, Mukhang dinaramdam ang batang yun. ha? Kasi hindi umiimik eh. Bakit kaya? Sigurado ka bang magbabayad ka na? Baka kailangan mo pa itong pera, pare. Sige na, tanggapin mo na yan, pare. Baka naman lumagpas ka na yan sa langit. Masyado kang mabuti. Hindi, pare. Walang lasinggerong nakakit sa langit. Bakit? Nakarating ka na ba sa langit, pare? Hindi na, pare. Ay, basta salamat. Salamat sa pag-unawa mo sa sitwasyon namin, Oo pare. naman, pare. Para naman tao eh. Para ano pa... Naging magkababata tayo tapos ngayon. Magkumpare-pare ba? Pero, pare, Oh, bakit, pare? ito lang ha. Narinig ko kasi ito sa anak ko na schoolmate ng anak mo eh. Ano yun?
Totoo bang itinatwa ka ng anak mo? Ha? Sinasabi niya sa mga kaklase niya kapag napapadanga sa eskwelahan nila, na hindi ikaw ang tunay na tatay niya, hindi raw ikaw ang tatay niya. Pare, Pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo mong ginagawa para sa kanila, ikinakahiya ka pa ng anak mo, pare. pare, Ha? hindi, ganito yan, ganito. Ha? Makinig ka sa akin. Uminom ka muna, pare. Mang Juanito, dito lang kayo ha. Kukunin ko lang yung mga basura sa kusina. Ay, sige po, sir. Oh, si Mika at ang mga kaklase niya. Dadaan sila rito sa harap ng food chain. Takalikod ako. Tay! Tay! Naririto kayo? Kukuha na ba kayo ng basura? Mika? Ay, siya nga pala, tatay ko. Mika, ano ka ba? Mang Juanito, siya bang anak mo? Naku, ang ganda-ganda pala ng anak mo. Ay, kayo po ba yung nagpadala sa akin ng cake? Oo, ako nga. Salamat po At salamat kasi mabait kayo sa tatay ko. Kasi naman, mabait din ang tatay mo. Mika, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo sasabihin sa mga kaklase mong akong tatay mo. Pagod na ako magsinungaling, tay. Hindi mo kasi naiintindihan, anak. Sinabi ko na sa'yo noon pa na ayos lang makita nilang mahirap tayo. Pero ayokong makita pa nilang akong tatay mo. Ayokong kutsain ka nila sa eskwelahan. Ayokong baliitin ka ng mga kaklase mo. Ayokong papahiya ka dahil lang sa akin. Mas gusto ko pang laitin nila ako kaysa ikaila ko kayo na tatay ko kayo. Kahit mahirap tayo, kahit kailan di ko kinahiya ang klase ng buhay natin. At hindi ko kinahihiyang tatay ko kayo. Kahit mamadungis ang damit nyo, kahit pamaitim kayo dahil sa kabibilan sa araw. Kahit pa amoy pawis kayo. At kahit pa marumi yung mga kuko nyo sa paa at kamay. Hindi ko kinahihiyang lahat ng yan. Dahil lahat ng yan, simbolo ng mga pagsisikap at pagsasakripisyo nyo para sa amin. Hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nyo naiintindihan, tay. Marangal ang trabaho nyo at wala kayong inaapakan tao. Yun ang mahalaga. Anak, At higit sa lahat, proud ako sa inyo. Hayaan niyo sanang ipagsigawan ko sa buong mundo na kayo ang tatay ko. Hayaan niyong ipaalam po sa lahat ng tao na ang tatay ko ay isang masipag, responsable at mapagmahal na ama. natigilan ako nang marinig ko yon kay Mika. Napagtanto kong masyadong makitid ang aking utak. Masyado akong makasarili. Hindi ko naisip ang nararamdaman ng aking anak. Maliit ang tingin ko sa sarili ko dahil sa klase ng trabaho kung anong meron ako. Pero para sa aking anak, wala akong ipinagkaiba sa mga amang nakakurbata o nakasuot ng makikintab na sapatos. Iba man ang bihis ko sa kanila. Pare-pareho naman kami nagsisikap para sa aming mga pamilya. Mula noon, parang lumaki ang tingin ko sa aking sarili. Hindi naman talaga nasusukat ang pagkatao ng isang individual sa estado ng kanyang buhay sa lipunan. Ako po si Juanito at ito ang aking buhay.
Anuman ang uri ng ating pamumuhay o anuman ang ating trabaho, kung ito ay legal, walang dahilan para ito ay ikahiya. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Janelle Benjamin, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Juanito. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay.